Ika-cancel nyo ba kami para dito? Ano nga ba talaga ang cancel culture? Ito ba ay good or bad? Tara, pag-usapan natin ang cancel culture. Ang cancel culture ay isang social phenomenon kung saan ang mga individual o grupo ng tao ay kino-call out, binabash, pinapahiya o binoboycott para sa mga naging kilos o salita na hindi katanggap-tanggap sa general public. Sumikat ang cancel culture noong 2017 after the concept of canceling celebrities for their problematic actions or statements became popular. Eventually, ito yung napasa rin dito sa Pilipinas. Makikita nga natin na marami ng Pilipino ang sumalit na dali nitong cancel culture nito. According pa nga sa isang research, already 1 in 5 Filipinos have joined at least one of these cancellation campaigns. We've all seen how cancel culture has affected our society sa iba't ibang pagkakataon. Kadalasan, ito'y nagbigay daan na ang mga regular na citizens ay nagkasama-sama to support a cause that's larger than themselves. Sa isang banda, may naging side din ang cancel culture kung saan nakakatulong siya tulad ng ang pag-act nito as a social police kung saan ang mga taong influential ay accountable to face their consequences by either changing and admitting their mistakes or being swept by the public opinion. Acting as a deterrent for people, making people think twice before doing something that could get them cancelled. And 3, acting as a platform na nagre-raise ng awareness tungkol sa ilang mga social issues. Pero tulad ng kadalasan nating naiisip tungkol dito, nakita naman natin ang kasiraang kaya nitong dalin sa isang iglap. The same things counted as its good sides can also go wrong. Though it may act as a social police, common belief is what acts as its law. In short, kapag iba ang pananaw, belief, or opinion mo, may chance na ikaw ay makancel. Sometimes, it may hinder us from speaking the truth kasi against siya sa sinasabi ng mundo. Ang totoo, na nakakapag-raise ito ng awareness. Ngunit sa kadalasan, hindi siya nagpapakita ng full picture that can then spread a lot of hate. Ngunit dahil sa misapplication nito, ang magaganda sanang purpose ng cancel culture ay naglalaho. Ito ay nagiging pamamaraan na lang din para makisabay sa uso o kaya naman para magbigay ng feeling sa isang tao na sila ay nagiging moral dahil sila ay sumasali sa paglaban against sa something that the majority of the public are against. Tuloy ang pagsakay sa bandwagon kahit hindi nakikita ang buong picture or walang buong context o hindi parinig ang boses ng lahat ay nanonormalize. Ngayon, ito yung madalas na nag-aalis ng focus sa kung ano talaga dapat ang pag-usapan. Ito ay nauuwi sa siraan at sakitan na lamang ng damdamin na minsay umaabot pa sa mga death threat. Sa takot ng mga tao makancel, minsan hindi na lang nila sinasabi ang kanilang mga nasasaisip. Kahit sabihin naman nila, sila ay agad namimit ng bashing or criticism imbis na mapag-usapan ang dapat pag-usapan dahil sa nabuo na culture ng cancel culture. So nakakabuo ng echo chambers dahil ang mga tao ay nag-hesitate na magsabi kung ano talaga ang kanilang tingin at pinipili na lamang na i-share ito sa mga taong tingin nila ay may parehas na pananaw. Hindi rin nakakatulong na makapakinig pa ang mga tao dahil kinoconsider agad na masama ang mga namimiling magsalita at nadadamay din ang mga taong pinag-iisipan kung ano ang kanilang i-share. Cancel culture can be useful if we use our voices responsibly. So, how can we use this in the right way? Ayon nga sa kasabihan, we must think before we click. Social media as a platform is a powerful tool. It can either build or destroy. Pero nasa ating users ang paggamit nito with discernment, lalo na sa pag-respond sa mga issue, fact-checking sources, and knowing when and what we only need to respond to. Sa kabilang banda, kahit pa-present ang cancel culture sa social media ngayon, nawa ay hindi tayo matakot magsalita at tumayo para sa kung ano ang tama, even when everyone else is against it. Because at the end of the day, lahat naman tayo, we can say what we want to say about anyone and anything. Pero ang katotohanan ay nananatiling katotohanan. Now, wouldn't you want to stand for that? Let's take a moment to reflect. As the next generation, are we using the platforms that we're fortunate to have to uplift and empower people? Or are we just falling into the bad habit of tearing people down?